Isang mapagpalang araw sa inyo, mga minamahal naming tagapakinig. Narito na naman ang inyong lingkod upang maghatid ng isang kwentong pupuno sa ating mga puso ng sari-saring damdamin. Sabi nila, ang tunay na yaman daw ay hindi nasusukat sa salapi, kundi sa kakayahan nating magbigay kahit sa panahong tayo mismo ay kapos. Pero paano kung ang isang mumunting pag-ibig na inialay mo sa isang taong walang-wala ay magbubukas ng pinto sa isang mundong hindi mo inaasahan? Halina't pakinggan natin ang kwento ni Tala sa Ang Bituin at ang Pulubitob. Pilit nang ngumiti si Tala habang pinapasok ang isa na namang suki sa kanilang maliit na panaderya. Ang amoy ng bagong lutong pandesal at Spanish bread ang laging sumasalubong sa sinumang papasok sa Panaderya Pag-asa. Ito ang nag-iisang pamana ng kanyang yumaong ama, isang lugar na puno ng masasayang alaala, ngunit ngayon ay unti-unti nang nilalamon ng mga alalahanin. Magandang umaga, Aling Flora. Ang aga ninyo ngayon. Bati ni Tala habang isinasalansa ng mga bagong palamig na tinapay sa estante. Siyempre, Ineng, walang tatalo sa pandesal mo dito sa buong baryo mahinahon. Sagot ng matanda. May ngiti sa mga labi. Bigyan mo ako ng 20 piso. At kamusta na pala ang nanay mo? Sana ay nasa mabuti na siyang kalagayan. Bahagyang kumirot ang puso ni Tala sa tanong na yon. Ganoon pa rin po, Aling Flora. Kailangan lang pong tuloy-tuloy ang gamot. Salamat po sa pag-aalala. Kinuha niya ang bayad at nagpasalamat. Habang papalabas si Aling Flora, muling napako ang tingin ni Tala sa labas ng salaming bintana. Sa kabilang dako ng kalsada, sa ilalim ng mayabong ngunit lulumong puno ng akasya, nakaupo ang pamilyar na anino. Ang lalaking yon. Halos 3 buwan na siyang laging naroon. Magulo ang buhok, marusing ang damit, at laging nakayuko na tila bapasan niya ang buong daigdig. Hindi siya nagsasalita. Hindi siya nanghihingi. Nananatili lang siyang tahimik sa kanyang sulok, tila isang rebultong gawa sa kalungkutan. Tinawag siya ng mga taga-baryo na Nilo dahil para siyang inanod lang ng ilog patungo sa kanilang lugar. Gaya ng dati, kumuha si Tala ng isang supot na papel. Nilagyan ito ng 5 piraso ng mainit-init pang pandesal at isang bote ng tubig. Lumabas siya ng panaderya. Maingat na tumawid sa kalsada at nilapitan ng lalaki. Hindi na niya kailangan pang magsalita. Inilapag lang niya ang supot sa tabi nito. Gaya rin ng dati, hindi man lang tumingin sa kanya ang lalaki. Isang bahagyang tango lang ang isinukli nito. Isang pagkilala sa kanyang presensya at sa kanyang kabutihan. Tumalikod na si Tala at bumalik sa tindahan. Hindi niya alam kung bakit niya yon ginagawa araw-araw. Siguro dahil sa mga mata nito, minsan, sa di sinasadyang pagkakataon, ay nagtama ang kanilang paningin. At sa isang saglit na yon, nakita niya ang isang bagay na hindi niya malimutan. Isang napakalalim na lungkot. Isang sakit na tila walang katapusan. Sound effect? Tieng chuong ding toy. Naputol ang kanyang pag-iisip nang tumunog ang luma niyang cellphone sa ibabaw ng counter. Nakita niya ang pangalan ng doktor ng kanyang ina. Isang kaba ang biglang gumapang sa kanyang dibdib. "Hello po, Doc," sagot niya. Pilit pinapakalma ang boses. "Tala, good morning. Tumatawag lang ako para ipaalala na kailangan na nating ma-refill ang maintenance na gamot ng nanay mo this week. Medyo tumaas na rin pala ang presyo nito," sabi ng boses sa kabilang linya. "At kailangan na rin natin siyang ma-schedule para sa susunod na check-up. Huwag nating pababayaan, ha?" "Oo po, Doc. Naiintindihan ko po. Ako na pong bahala. Maraming salamat po." Pagkababa ng telepono, napasandal si Tala sa pader. Napapikit siya ng mariin. Saan na naman siya kukuha ng pera? Ang kinikita ng panaderya ay sapat lang para sa kanilang pang-araw-araw na pagkain at sa upa.
Ang mga gamot ay isa na namang bundok na kailangan niyang akyatin. Ang nangiting kanina, ipilit niyang pinanghahawakan, ay tuluyan ng naglaho. Hapon na nang may biglang nagkagulo sa labas. Isang grupo ng mga kabataang tambay na kilala sa kanilang kayabangan ang nakapalibot kay Nilo. "Hoy pulubi! Anong tinitingin-tingin mo dyan?" Sigaw ng isa sa kanila. Isang lalaking payat na may hikaw sa tenga. "Baka naman may tinatago tong ginto, pare." Pang-asar ng isa pa, sinisipa ang lata na pinaglalagyan ni Nilo ng mga barya na bigay ng iilang nagdaraan. Hindi kumikibo si Nilo. Nakayuko lang siya. Tila sanay na sa ganitong pang-aapi. Ngunit nang akmang itutulak na siya ng leader ng grupo, hindi na nakatiis si Tala. Dali-dali siyang lumabas ng tindahan. Ang puso niya ay tumitibok sa galit at kaba. "Tama na yan. Anong ginagawa ninyo sa kanya?" Malakas na sabi ni Tala. Sapat para mapalingon ang mga kabataan. "Aba, may tagapagtanggol pala ang pipi," sabi ng leader, tumatawa ng may pang-insulto. "Ano ka ba niya, miss? Jowa mo? Wala kayong karapatang saktan siya. Tao rin siya. Kung wala kayong magawang matino, umalis na lang kayo." Matapang na sagot ni Tala. Kahit nanginginig ang kanyang mga tuhod, nagkatinginan ang mga kabataan. Tila hindi nila inaasahan ang paglaban ng isang babae. Sa huli, nagkibit-balikat na lang ang leader nila. Tara na nga, panira ng araw. Nang makaalis na ang grupo, saka lang nakahinga ng maluwag si Tala. Nilapitan niya si Nilo, na nanatiling nakaupo. Lumuhod siya para maging kapantay nito. "Okay ka lang ba? Sinaktan ka ba nila?" Malumanay niyang tanong. At doon, sa unang pagkakataon, sa loob ng 3 buwan, dahan-dahang itinaas ni Nilo ang kanyang ulo at tumingin ng diretso sa mga mata ni Tala. Hindi iyon ang tingin ng isang ordinaryong pulubi na wala ang blangkong ekspresyon. Sa halip, ang nakita ni Tala ay isang bagyo ng mga emosyon, isang komplikadong tingin na may halong pasasalamat, kirot, at isang bagay na mas malalim pa. Isang bagay na tila kumikilala sa kanya, na tila matagal na siyang hinihintay. Nanlaki ang mga mata ni Tala, hindi makapagsalita, na para bang sa isang saglit na yon ay nakita niya ang kaluluwa ng isang taong matagal nang nawawala. Ang mga matang yon, iyon ang huling nakita ni Bughaw Elizalde bago muling yumuko at ibalik ang sarili sa anino ng pagpapanggap. Ang mga mata ni Tala, walang bahid ng paghuhusga, walang awa na nakakainsulto. Ang nakita niya ay purong tapang at malasakit. Isang bagay na matagal na niyang hindi nakikita sa mga taong nakapaligid sa kanya. Mga taong binalutan ng seda at ginto. Pinanood niya ang pagtalikod nito, ang pagpasok nito pabalik sa maliit na panaderya na may pangalang kabalintunaan sa nararamdaman niya ngayon. Pag-asa. "Heto ka, Bughaw Elizalde," sabi niya sa sarili. Isang ngiting mapakla ang gumuhit sa kanyang isipan. Ang kinikilalang pinakamakapangyarihang negosyante sa bansa, ngayon ay isa lamang pulubing pinagtatanggol ng isang babaeng halos walang-wala. Isang kabalintunaan na siya mismo ang pumili. Isang eksperimentong isinagawa niya, dala ng matinding kabiguan. Sound effect. Glimmering sound, transitioning to a flashback. Muffled sounds of a lavish party. Clinking glasses, fake laughter, sariwa pa sa kanyang alaala ang gabi kung kailan gumuho ang kanyang mundo. Ang gabing narinig niya ang pinakamamahal niyang mga anak-anakan, ang mga ulilang inampun niya at ng kanyang yumaong asawa na nag-uusap sa hardin. Malapit na, konting tiis na lang. Kapag pumirma na si Papa sa mga dokumentong yon, mapapasa atin na ang kontrol ng Elizalde Corp. Sigurado ka bang hindi siya maghihinala? Masyado siyang matalino. Matalino siya sa negosyo, pero pagdating sa atin, bulag siya. Ang akala niya, mahal natin siya. Ang hindi niya alam, ang yaman lang niya ang habol natin.
Para saan pa tinuring niya tayong tunay na anak kung hindi natin pakikinabangan? Ang bawat salita ay parang punyal na paulit-ulit na itinarak sa kanyang likod. Ang pagmamahal na inakala niyang totoo ay isa lamang palang mahabang pag-arte. Ang pamilyang binuo niya mula sa abo ng kanyang kalungkutan ay siya ring nagbenta sa kanya para sa pera. Kinabukasan umalis siya. Walang dala kundi ang damit sa katawan at ang basag na puso. Naglakad siya ng walang patutunguhan hanggang sa mapadpad sa baryo mahinahon. Dito, sinimulan niya ang kanyang paghahanap. Isang paghahanap sa kahit katiting na patunay na mayroon pa ring kabutihan sa mundo na hindi nabibili ng pera. At natagpuan niya iyon sa isang pirasong tinapay na inaabot sa kanya araw-araw. Sa isang babaeng nagngangalang Tala. Sound effect. Flashback ends. Sound of wind picking up slowly. Biglang may humintong tricycle sa tapat ng panaderya. Isang malaking lalaki na may makapal na bigote ang bumaba at pumasok sa loob. Narinig ni Bughaw ang pamilyar na boses nito, malakas at walang pakundangan. Ito si Mang Cardo, ang may-ari ng pwesto na laging naniningil ng upa. Tala, nasaan na ang bayad ninyo para sa buwang ito? 3 araw na kayong delayed. Mang Cardo, pasensya na po talaga. Narinig ni Bughaw ang nanginginig na boses ni Tala. Medyo mahina po ang benta nitong mga nakaraang linggo. At kailangan ko rin po kasing unahin ang gamot ni nanay. Pwede po bang sa katapusan na lang? Pangako po, babayaran ko kayo. Lagi na lang yan ang sinasabi mo. Kung hindi ka makakabayad sa Biyernes, palalayasin ko na kayo dito. Naiintindihan mo. Narinig ni Bughaw ang malakas na pagkalabog ng pinto. Tahimik na kinuyom niya ang kanyang mga palad. Isang galit na pamilyar ang gumapang sa kanyang ugat. Ang galit ng isang taong makapangyarihan, ngunit piniling maging inutil. Kayang-kaya niyang bilhin, hindi lang ang panaderya, kundi ang buong baryo kung gugustuhin niya. Ngunit heto siya, nagtatago sa ilalim ng isang puno. Pinapanood ang babaeng nagpakita sa kanya ng kabutihan na ngayon ay ginigipit ng mundo. Duwag ka, bulong ng isang boses sa kanyang isipan. Isang duwag na nagtatago sa likod ng basahan. Nang gabing iyon, nagsimulang magdilim ang kalangitan. Ang kaninang mahinang hangin ay naging isang malakas na pag-ihip, dala ang amoy ng paparating na ulan. Napansin ni Bughaw na nagsisimula nang magligpit si Tala. Ngunit bago isara ang pinto, lumingon muna ito sa kanyang direksyon na para bang sinisigurong naroroon pa siya. Isang tingin na puno ng pag-aalala. At pagkatapos ay nagsimula ng bumuhos ang ulan. Sound effect. Heavy rain and thunder. Malalaking patak ng ulan ang walang awang humahampas sa lupa, sa mga bubong, at sa katawan ni Bughaw. Sumiksik siya sa ilalim ng puno, ngunit walang nagawa ang mga dahon nito para protektahan siya. Sa loob lang ng ilang minuto, basang-basa na siya. Ang lamig ay unti-unting nanunuot sa kanyang mga buto. Ngunit hindi lang lamig ng ulan ang nararamdaman niya. May kakaibang init na nagsimulang kumalat sa kanyang noo, sa kanyang leeg, hanggang sa buong katawan. Nagsimulang manlabo ang kanyang paningin. Ang mga ilaw mula sa poste at sa mga kabahayan ay naging mga bilog na naghahalo-halo. Nilalagnat siya, mataas na lagnat. Sinubukan niyang tumayo, ngunit ang kanyang mga binti ay tila naging gulaman. Napasandal siya sa puno, habol ang kanyang hininga. Ang kanyang katawan, na ilang buwan nang hindi nakakatikim ng masustansyang pagkain at maayos na pahinga, ay tuluyan ng bumigay. Sa gitna ng rumaragasang ulan at kumukulog na langit, dahan-dahan siyang nawalan ng balanse. Ang huling pumasok sa kanyang nagdidilim na isipan ay ang mukha ng isang babae. Ang kanyang bituin, ang kanyang tala. Bumagsak siya sa basang lupa, tuluyan ng nilamon ng dilim. Ilang minuto o oras ba ang lumipas? Hindi niya alam. Ngunit sa gitna ng kawalan,
May naramdaman siyang isang mainit na haplos sa kanyang pisngi. May isang boses na tumatawag sa kanya, malayo ngunit puno ng pag-aalala. Kuya, kuya, gumising ka. Nilo. Pinilit niyang imulat ang kanyang mga mata. Sa gitna ng malabong paningin, naaninag niya ang isang muka, basang-basa rin sa ulan, ang buhok ay nakadikit sa pisngi. Ang mga mata nito ay puno ng takot. Si Tala. Nakita niya ang pagpapanik sa mukha nito. Lumingalinga ito sa paligid na para bang naghahanap ng tulong sa kalaliman ng gabi. Walang tao. Walang sasakyan. Sila lang dalawa sa ilalim ng rumaragasang bagyo. Diyos ko, anong gagawin ko? Narinig niyang bulong nito sa sarili. Ang boses ay nanginginig sa lamig at kaba. Nakita niya itong nag-isip ng malalim. Nakita niya ang pag-aalinlangan sa mga mata nito. Isa siyang estranghero, isang maruming pulubi, isang panganib. Ngunit pagkatapos ay nakita niya ang pagbabago. Ang takot ay napalitan ng determinasyon. Hindi kita pwedeng iwan dito, sabi nito, higit sa sarili kaysa sa kanya. Naramdaman ni Bughaw ang mga braso ni Tala na pumulupot sa kanyang balikat. Pilit siyang itinatayo. Naramdaman niya ang buong bigat ng kanyang katawan na nakaatang sa munting babaeng ito. Sa gitna ng kanyang pagkahilo at panghihina, dahan-dahan siyang kinaladkad ni Tala palayo sa puno. Palayo sa kalsada. Patungo sa isang maliit na pinto sa likod ng panaderya. Patungo sa liwanag ng tahanan nito. May mga desisyon sa buhay na ginagawa natin hindi dahil sa dikta ng isip, kundi dahil sa bulong ng puso. Sa gabing iyon, habang ang ulan ay patuloy na humahagupit sa labas, ang puso ni Tala ang nagwagi. Isinantabi niya ang takot at pag-aalinlangan para sa isang taong ni pangalan ay hindi niya alam. Sound effect. Tiếng mưa ở bên ngoài. Tiếng khuy tít tách trong bếp lò cũ. Nasa loob sila ngayon ng maliit na kwarto sa likod ng panaderya. Ito ang nagsisilbing kusina, sala at tulugan nilang mag-ina. Simple lamang ang mga gamit. Isang lumang papag kung saan natutulog ang kanyang ina. Isang maliit na mesa at isang kalan na pinapagatungan ng kahoy. Sa sahig, sa ibabaw ng isang manipis na banig, ay nakahiga ang lalaking tinatawag nilang Nilo. Basang-basa pa rin ito at nanginginig sa ginaw. Kumuha si Tala ng isang planggana, ng maligamgam na tubig, at isang malinis na basahan. Umupo siya sa tabi nito. Ang puso niya ay magkahalong awa at kaba. Dahan-dahan, pinunasan niya ang mukha nito. Ang makapal na dumi at putik na tumatakip sa kanyang balat ay unti-unting natanggal. At sa paglilitaw ng tunay nitong anyo, napahinto si Tala sa kanyang ginagawa. Hindi ito ang mukha ng isang ordinaryong pulubi na sanay sa hirap at bugbog ng lansangan. Bagamat may ilang araw nang hindi ahit, bakas pa rin ang pino at matikas na hubog ng kanyang panga. Ang kanyang ilong ay matangos. Ang kanyang mga pilik mata ay mahahaba. Kahit nakapikit, mayroon siyang aura ng dignidad. Isang bagay na hindi nababagay sa kanyang marungis na kalagayan. Para siyang isang prinsipe na isinumpa at itinapon sa mundo ng mga mortal. Sino ka ba talaga? Tanong ni Tala sa kanyang isipan. Habang pinupunasan niya ang leeg at mga braso nito, nagsimulang maging balisa ang lalaki. Nagsalubong ang kanyang mga kilay at gumalaw-galaw ang kanyang mga labi na para bang may kausap sa kanyang panaginip o mas tamang sabihing bangungot, pera, kasakiman. Mahinang ungol nito, halos hindi marinig sa lakas ng ulan. Lahat para sa pera. Napatigil muli si Tala. Pinakinggan niyang mabuti ang bawat salitang lumalabas sa bibig nito. Pagtataksil, hindi ko matatanggap. At pagkatapos, isang pangalan ng kanyang binigkas. Isang pangalan ng babae na malinaw at puno ng pait. Sylvania. Paulit-ulit niyang sinambit ang pangalan,
Bawat bigkas ay may kasamang sakit. Silvania, bakit? Sino si Silvania? Anong pagtataksilang sinasabi niya? Ang mga tanong ay nagsimulang maglaro sa isipan ni Tala. Ang lalaking ito ay hindi lang biktima ng kahirapan. Mayroon siyang pinagdadaanan. Mayroon siyang nakaraan na puno ng sakit. Ang kanyang kalagayan ngayon ay hindi aksidente, kundi resulta ng isang malalim na sugat. Ang awa na nararamdaman ni Tala ay unti-unting nahaluan ng mas malalim na emosyon. Isang pagnanais na umunawa. Isang pagnanais na alisin ang sakit na nakikita niya kahit sa pagtulog nito. Kumuha siya ng tuyong damit, isang lumang t-shirt at shorts ng kanyang ama, at maingat na pinalitan ang basang kasuotan nito. Kinuha niya ang nag-iisang kumot na makapal at ikinumot sa nanginginig nitong katawan. Magdamag siyang hindi natulog, nagbantay. Nagtimpla ng herbal na tsaa mula sa mga dahon ng lagundi na turo ng kanyang lola at dahan-dahang ipinainom sa kanya sa tuwing bahagya itong magkakamalay. Kinaumagahan, tumila na ang ulan. Ang lagnat ni Nilo ay medyo bumaba na. Bahagyang iminulat nito ang kanyang mga mata. Sa una ay pagkalito ang makikita dito, pagkatapos ay gulat, at huli ay alarma. Mabilis itong napabangon na agad din niyang pinagsisihan dahil sa pagkahilong naramdaman. Sa sandali, sabi ni Tala, inaalalayan nito. Huwag ka munang tumayo, mataas pa rin ang lagnat mo. Tiningnan siya ni Nilo, ang mga mata ay puno ng pag-iingat. Tila isang mailap na hayop na nasukol. Walang salitang lumabas sa bibig nito, ngunit ang kilos niya ay nagsasabing gusto na niyang umalis. Pilit siyang tumayo muli. Saan ka pupunta? Malumanay na tanong ni Tala. Hinawakan niya ito sa braso, isang haplos na magaan, ngunit may sapat na diin para pigilan siya. Hindi, masyado ka pang mahina. Manatili ka muna dito hanggang sa gumaling ka. Nagkatitigan sila. Sa pagkakataong yun, walang salitang namagitan sa kanila, ngunit ang kanilang mga mata ay nag-usap. Nakita ni Bughaw sa mga mata ni Tala ang isang bagay na matagal na niyang hindi nakikita, isang sinseridad na walang hinihintay na kapalit. At nakita naman ni Tala sa mga mata ni Nilo ang isang kaluluwang pagod ng lumaban. Bumuntong hininga ito at muling naupo sa banig, isang tahimik na pagsuko. Naghanda si Tala ng mainit na lugaw at inabot ito sa kanya. Tinanggap naman ito ng lalaki at tahimik na kumain. Habang pinapanood niya ito, hindi na napigilan ni Tala ang sarili. Kagabi, panimula niya maingat ang bawat salita. May mga binabanggit ka habang natutulog. Isang pangalan? Silvania. Sa pagkarinig ng pangalan, biglang natigilan ang lalaki. Ang kutsarang hawak niya ay nanigas sa ere. Ang malambot na ekspresyon sa kanyang mukha ay biglang naglaho at napalitan ng isang pader na bakal. Muli niyang ibinalik ang tingin na blangko at malamig. Tumingin siya sa malayo. Umiiwas sa mga mata ni Tala. Ang kanyang panga ay nagtagis. Ang sakit na nakita ni Tala kagabi ay naroon na naman. Ngunit ngayon ay gising siya at mas matindi. Naintindihan ni Tala na may nasagi siyang isang napakasensitibong bagay. Hindi na siya muling nagtanong. Nang matapos kumain, ibinalik nito ang mangkok. Tumayo ito at lumakad patungo sa pintuan. Akala ni Tala ay aalis na ito, ngunit huminto ito. Sa tapat ng kalan, may kinuha siyang isang maliit na piraso ng uling. Lumuhod siya sa sahig na semento at sa nanginginig na kamay sa harap ni Tala, isinulat niya ang dalawang salita. Dalawang salitang simple, ngunit may bigat na katumbas ng 1,000 pangungusap. Salamat. Pagkatapos ay tumingin itong muli kay Tala. Isang tingin na puno ng kahulugan. Bago muling yumuko at bumalik sa banig para magpahinga, naiwang nakatayo si Tala, nakatingin sa dalawang salitang nakasulat sa sahig. Isang maliit na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi.
Ang lalaking ito ay puno ng hiwaga, ngunit sa sandaling iyon, isa lang ang sigurado niya. Ang pagpapatuloy sa kanyang tahanan ay isang desisyong hinding-hindi niya pagsisisihan. Para sa isang taong nasanay sa ingay ng stock market, sa malamig na pag-uusap sa loob ng boardroom, at sa bigat ng bilyon-bilyong pisong desisyon, ang katahimikan ay isang bagay na nakakabingi. Ngunit para kay Bughaw Elizalde, sa mga araw na sumunod sa gabing iyon ng lagnat at ulan, ang katahimikan ay naging musika. Ang bawat umaga ay nagsisimula sa amoy ng tinapay, hindi sa amoy ng mamahaling pabango. Ang kanyang mga kamay ay nagkakaroon ng kalyo sa pagbubuhat ng sako ng arina, hindi sa pagpirma ng mga kontrata. At ang kanyang mga mata ay laging nakahanap ng isang bituin na nagbibigay liwanag sa kanyang madilim na mundo. Sa loob ng maliit na panaderya ni Tala, sa unang pagkakataon, sa loob ng napakatagal na panahon, naramdaman ni Bughaw na siya ay payapa. Ito ang kanyang munting piraso ng langit. Hindi na siya bumalik sa ilalim ng puno ng akasya. Sa isang hindi nabigkas na kasunduan, hinayaan siya ni Tala na manatili sa maliit na bodega sa likod ng tindahan. Sa umaga, bago pa man magising si Tala, nag-iigib na siya ng tubig at nililinis ang harap ng panaderya. Sa una ay nagulat si Tala, ngunit sa huli ay hinayaan na lamang niya. Walang salita. Tanging mga tango at maliliit na ngangiti ang kanilang naging lengguwahe. Isang umaga, habang abala si Tala sa pagmamasa ng harina para sa pandesal, lumapit si Bughaw. Tahimik niya itong pinanood. Ang bawat galaw nito ay tila isang sayaw. Ang paghalo, ang pagmasa, ang pagbilog. Nakita niya ang dedikasyon sa mga mata nito, ang pagmamahal sa ginagawa. Sound effect, tunog ng pagmamasa ng harina, mahinang pag-uusap. Gusto mong subukan? Alok ni Tala. Isang mainit na ngiti ang nakapaskil sa kanyang mga labi. Nagulat si Bughaw sa alok, ngunit tumango siya. Hinila siya ni Tala palapit sa mesang gawa sa kahoy. Ganito lang yan. Kumuha ito ng isang piraso ng masa at ipinakita sa kanya kung paano ito pipisilin at tutupiin. Kailangan mong gamitin ang bigat ng iyong palad. Damhin mo ang masa. Kailangan maging makinis at malambot. Sinubukan ni Bughaw. Sa una ay naging asiwa ang kanyang mga kamay. Ang masang hawak niya ay naging magaspang at hindi pantay. Napangiti si Tala. Huwag masyadong madiin, sabi niya, at sa isang iglap, inilapat niya ang kanyang mga kamay sa ibabaw ng mga kamay ni Bughaw. 1,000 boltahe ng kuryente ang tila dumaloy sa buong katawan ni Bughaw. Ang init mula sa mga palad ni Tala ay tumagos sa kanyang balat. Isang init na mas matindi pa sa init mula sa pugon. Amoy harina at lebadura ang kanilang paligid. Ngunit para kay Bughaw, ang tanging na amoy niya ay ang banayad na halimuyak mula sa buhok ni Tala. Ayan, ganyan nga. Bulong nito. Ang hininga ay tumatama sa kanyang balikat. Nawala ang lahat sa paligid niya. Nawala ang panaderya. Nawala ang pagpapanggap niya bilang sinilo. Sa sandaling iyon, siya lang at si Tala. Ang kanilang mga kamay ay magkasabay na gumagalaw na para bang sila ay iisa. Nang matapos, isang perpektong bilog ng masa ang nabuo nila. Nagtama ang kanilang mga mata. Isang ngiti ang gumuhit sa labi ni Tala. Isang nanangiting umabot hanggang sa kanyang mga mata. At sa sandaling iyon, naramdaman ni Bughaw ang isang bagay na mas matindi pa sa simpleng pasasalamat. Isang paghanga. Isang kakaibang pintig sa kanyang dibdib na matagal na niyang kinalimutan. Lumipas ang mga araw. Nakita ni Bughaw ang bawat paghihirap ni Tala. Nakita niya kung paano nito binabasa nang paulit-ulit ang reseta ng kanyang ina. Ang pag-aalala sa kanyang mukha sa tuwing bibilangin ang maliit na kita sa pagtatapos ng araw.
Isang hapon, habang naglalakad sa labas para magpahangin, may nakita siyang naglalako ng bulaklak sa gilid ng kalsada. Isang matandang babae na may bilao ng mga sariwang bulaklak ng sampagita. Dinukot ni Bughaw ang kanyang bulsa. Nandoon ang iilang baryang ibinigay sa kanya ng mga taong hindi pa alam na hindi na siya natutulog sa lansangan. Ito ang unang pera na nakuha niya sa kanyang bagong buhay. Binili niya ang pinakamagandang kwintas ng sampagita. Pagbalik niya sa panaderya, naabutan niyang nag-uusap si Tala at ang kanyang ina sa loob ng kanilang munting silid. Dahan-dahan siyang lumapit sa pintuan at isinabit ang kwintas ng sampagita sa doorknob. Pagkatapos ay mabilis na umalis para hindi siya mapansin. Maya-maya pa, narinig niya ang boses ng ina ni Tala. "Anak, ang bango naman nito. Saan ito galing?" "Hindi ko po alam." "Nay," sagot ni Tala, baka sa boses ang pagtataka at kasiyahan. Sumilip si Bughaw mula sa isang siwang. Nakita niya ang ngiti sa mukha ng may sakit na ina habang inaamoy ang bulaklak at ang kislap sa mga mata ni Tala habang isinasabit ito sa ulunan ng higaan. Isang pakiramdam ng kasiyahan ang bumalot kay Bughaw. Isang kasiyahang simple ngunit totoo. Mas totoo pa kaysa sa pakiramdam ng pagsasara ng isang multimilyong pisong kontrata. Dahil ang kaligayahang iyon, kahit nagmula sa iilang barya, ay hindi nabibili. Gabi. Tapos na ang maghapong trabaho. Pagod na ang lahat, ngunit ang hangin ay presko at ang langit ay malinis, puno ng libo-libong bituin. Naunang umakyat si Tala sa kanilang bubong na yero, isang maliit na espasyo kung saan sila nagpapatuyo ng damit, ngunit nagsisilbi ring lugar para makalanghap ng sariwang hangin. Sumunod si Bughaw, dala ang 2 baso ng mainit na salabat. Umupo sila ng magkatabi, pinapanood ang kalawakan. Sound effect. Tunog ng mga kuliglig, mahinang ihip ng hangin. "Ang ganda nila, no?" Basag ni Tala sa katahimikan, nakaturo sa mga bituin. "Sabi ng tatay ko, bawat bituin daw ay kaluluwa ng isang taong minahal natin na nagbabantay sa atin mula sa itaas." Tumingin si Bughaw sa kanya. Ang liwanag mula sa buwan at mga bituin ang nagsisilbing ilaw sa kanyang mukha. Sa sandaling iyon, ang pangalan niyang Tala ay nabigyan ng perpektong kahulugan. Siya ang bituin sa kanyang madilim na kalangitan. Isang napakatinding pagnanasa ang biglang bumalot kay Bughaw. Ang pagnanasang sabihin na ang lahat. Ang sabihin kung sino siya. Ang sabihin kung gaano kalaki ang kanyang pasasalamat. Ang sabihin na sa loob ng maikling panahon, binigyan siya nito ng isang bagay na mas mahalaga pa sa lahat ng kanyang yaman, ang pag-asa. Ibubuka na sana niya ang kanyang bibig. Handa na siyang sirain ang panata niyang manahimik. Handa na siyang harapin ang lahat ng posibleng mangyari. Ngunit natakot siya. Natakot siyang sa isang iglap kapag nalaman ni Tala ang katotohanan. Ang lahat ng ito ay maglalaho. Ang mahikang namamagitan sa kanila ay masisira. Ang tingin nito sa kanya ay mababahiran ng pagkamangha sa kanyang yaman o mas malala, ng pagkasuklam sa kanyang panlilinlang. Ang piraso ng langit na ito ay biglang magiging impyerno. Kaya pinili niyang manahimik, pinili niyang namnamin ang sandali. Sound effect. Bigla ang tunog ng isang malakas na makina ng sasakyan na humihinto. Ang kanilang payapang sandali ay biglang binasag ng isang ugong. Isang ugong na pamilyar kay Bughaw, ang tunog ng isang mamahaling makina. Sabay silang napatingin sa ibaba. Mula sa kadiliman ng gabi, isang itim na kotse ang huminto sa tapat ng Panaderya Pag-asa. Makintab, elegante, mamahalin. Isang sasakyang walang lugar sa isang simpleng baryo na tulad ng mahinahon. Para itong isang itim na halimaw na handang lamunin ang lahat ng kapayapaan sa paligid. Nanigas si Bughaw sa kanyang kinauupuan.
Ang dugo sa kanyang mga ugat ay tila nagyelo. Kilala niya ang kotseng iyon. Ang pinto sa passenger side ay dahan-dahang bumukas at isang anino ang lumabas mula sa loob. May mga sandali sa buhay na parang isang panaginip at may mga sandali rin na parang isang bangungot na bigla ka nalang gigisingin sa katotohanan. Para kay Tala, ang gabing iyon sa bubungan kasama si Nilo ay isang panaginip. At ang pagdating ng itim na kotse ay ang simula ng isang bangungot na yayanig sa buong pagkatao niya. Sound effect. Tunog ng takong ng sapatos na tumatama sa sementadong kalsada. Dahan-dahan at may awtoridad. Ang aninong lumabas mula sa kotse ay unti-unting nagkaanyo sa ilalim ng liwanag ng poste. Isang babae. Matangkad at balingkinita ng katawan. Suot ang isang itim na bestidang yari sa seda na tila humahalik sa kanyang balat. Ang kanyang buhok ay nakapusod ng perpekto at ang kanyang mukha ay may kolorete na tila ipininta ng isang dalubhasang pintor. Sa kanyang leeg, kumikinang ang isang kwintas na diamante. Bawat hakbang niya palapit sa panaderya ay may kasamang bigat at awtoridad. Para siyang isang reyna na bumisita sa tirahan ng mga alipin. Sino siya? Tanong ni Tala. Ang boses ay halos pabulong sa tabi niya. Hindi sumagot si Bughaw. Ngunit naramdaman ni Tala ang biglaang paninigas ng kanyang katawan. Ang kaninang payapang aura nito ay napalitan ng matinding tensyon. Dali-dali silang bumaba mula sa bubong at pumasok sa loob ng tindahan. Tamang-tama sa pagbukas ng pinto nito. Sound effect. Muling tumunog ang munting kampana sa pinto. Ngunit sa pagkakataong ito, ang tunog ay tila isang babala. Tumayo ang babae sa gitna ng maliit na espasyo. Inilipat-lipat ang tingin sa paligid na may halong pagkasuklam. Tiningnan niya ang mga estante ng tinapay, ang lumang sahig, ang mga dingding na may kupas ng pintura, na para bang isa itong dumi na dumikit sa kanyang mamahaling sapatos. Pagkatapos, ang mga mata niya ay napako kay Nilo o sa lalaking kilala ni Tala bilang si Nilo. Isang nangiting mapang-asar ang sumilay sa perpekto nitong pulang labi. Well, well, well. Look what we have here. Ang boses niya ay malambing ngunit puno ng kamandag. Tumingin siya kay Tala mula ulo hanggang paa. Tila sinusuri ang halaga nito at pagkatapos ay ibinalik ang tingin kay Bughay na may halong pangiinsulto. Bughaw Elizalde, sabi niya, ang bawat pantig ay tila isang sampal. Pinsan kong mahal, hanggang kailan mo babalak maglaro ng bahay-bahayan? Hindi ka ba napapagod sa amoy ng murang harina? Napasinghap si Tala. Ang mga salitang yon ay parang kulog na bumasag sa katahimikan ng kanyang mundo. Bughaw, Elizalde, ang apelyidong yon, ang pinakamayaman, pinakamakapangyarihang pamilya sa buong bansa. Imposible. Tumingin siya kay Nilo, naghahanap ng sagot, ng pagtanggi. Ngunit ang nakita niya ay isang mukhang isang ekspresyong hindi niya mabasa. Ano pong sinasabi ninyo? Naglakas loob na tanong ni Tala. Ang boses ay nanginginig. Siya si Nilo. Isang malutong na halakhak ang kumawala sa babae. Nilo? Oh, how adorable mohol. Nagbabalat kayo ka pa talagang pulubi, Bughaw, at mukhang may nahanap kang isang inosenteng tagahanga. Ang paraan ng pagbigkas niya sa salitang inosente ay puno ng pangmamaliit. Silvania, sa wakas, nagsalita ang lalaking kanina patahimik. At sa pagkarinig ni Tala ng boses na yon, para siyang binuhusan ng malamig na tubig. Ito ang unang pagkakataon na narinig niyang nagsalita si Nilo ng buo at malinaw. Hindi ito ang ungol ng isang taong may sakit. Ito ay isang boses na malalim, magaspang at puno ng awtoridad, kahit pa may bahid ng galit. Ang boses ng isang taong sanay mag-utos,
Ang boses ni Bughaw Elizalde. Ano ang ginagawa mo dito? Tanong ni Bughaw. Ang mga mata ay matalim na nakatitig sa babae. Hinahanap ka siyempre. Sagot ni Silvania. Naglakad-lakad sa paligid ng tindahan na parang nagmamay-ari nito. Nababaliw na ang buong board of directors. Bigla ka na lang naglaho. Akala ng lahat, kinidnap ka na. Pero heto ka lang pala, nagtatago sa isang panaderiya. Muli niyang sinabi ang huling salita na may diin, puno ng paglibak. Hindi makapaniwala si Tala sa mga nangyayari. Ang lalaking pinakain niya, ang lalaking inalagaan niya, ang lalaking kasama niyang nagmasa ng tinapay at nanood ng mga bituin, ay isang Elizalde, isang bilyonaryo. Ang lahat ng kabaitan niya, ang lahat ng pag-aalala. Para saan? Sa isang taong hindi naman pala nangangailangan? Pakiramdam niya ay isa siyang hangal, isang malaking katangahan. Umalis ka na, Silvania, mariing sabi ni Bughaw. Umalis? Muling tumawa si Silvania. Oh, hindi pa ako nagsisimula. Pinsan, sa katunayan kaya ako naparito ay para magpakilala ng maayos sa kaibigan mo. Humarap si Silvania kay Tala. Ang nangiti sa kanyang labi ay nawala at napalitan ng isang malamig na ekspresyon. Ikaw si Tala, hindi ba? Talamarasigan. Nagulat si Tala. Paano nalaman ng babaeng ito ang kanyang pangalan? Nakita mo. Pagpapatuloy ni Silvania, ang boses ay tila isang ahas na gumagapang. Itong lalaking kinukupkup mo, itong si Bughaw Elizalde. Mayroon kayong isang bagay na pinag-ugatan, isang kasaysayan. Ano ang ibig mong sabihin? Tanong ni Tala. Ang pagkalito sa kanyang isip ay napalitan na ng takot. Tumingin si Silvania kay Bughaw, isang tingin na naghahamon. Hindi mo pa ba sinasabi sa kanya, Bughaw, kung paano nag-cruise ang landas ng mga Elizalde at mga marasigan noon pa? Napakuyom ng kamao si Bughaw. Silvania, itigil mo na to. Ngunit huli na ang lahat. Ang lason ay handa ng kumalat. Ngumisi si Silvania, isang ngangising demonyo. Oh, ito na ang pinakamagandang parte. Kugay dang tunga. Gusto mo bang malaman kung ano ang ginawa ng lalaking pinagkakatiwalaan mo sa pamilya mo? Ang bawat salita ay tumatagos sa puso ni Tala. Ang mundo niya ay umiikot. Ang lalaking kaharap niya ay hindi na si Nilo. Isa na siyang estranghero. Isang estrangherong may dalang isang napakabigat at napakadilim na sikreto. May mga salitang parang lason. Hindi mo kailangang inumin. Sapat nang marinig mo ito. At unti-unti nitong papatayin ang lahat ng maganda sa loob mo. Ang tiwala, ang pag-asa, ang pag-ibig. Sa gabing iyon, si Silvania Elizalde ay may dalang isang galon ng pinakamatinding lason at handa niya itong ipainom lahat kay Tala. The scene continues from the previous chapter. Ang mga mata ni Bughaw ay nag-aapoy sa galit habang nakatitig kay Silvania. Ang lahat ng kontrol na pinilit niyang angkinin sa loob ng maraming buwan ay biglang naglaho. Gusto niyang sumigaw, itulak palabas ang babaeng ito, protektahan. Si Tala, mula sa mga salitang malapit na nitong bitawan. Ngunit huli na. Nakita niya ang determinasyon sa mga mata ng kanyang pinsan. Ang demonyo ay narito na para maningil. Ano? Ano ang ibig mong sabihin? Muling tanong ni Tala. Ang boses ay basag. Nakatingin kay Bughaw na para bang nagmamakaawa na sabihin nitong hindi totoo ang lahat. Ngumiti si Silvania, isang ngiting nakakakilabot. Lumapit siya sa dala niyang mamahaling handbag at may kinuha mula sa loob. Isang Manila envelope. Dahan-dahan niya itong binuksan at ang bawat galaw ay tila isang seremonya. Ang tatay mo, si Ricardo Marasigan, panimula ni Silvania. Ang boses ay tila isang guro na nagpapaliwanag ng isang malagim na leksyon.
Isa siyang matapat na empleyado ng Elizalde Corporation sa loob ng 20 taon. Isa sa mga pinagkakatiwalaan ng aking tiyuhin, ang ama ni Bughaw. Sa pagkarinig ng pangalan ng kanyang ama, nanlaki ang mga mata ni Tala. Ang mga alaala ay biglang bumalik. Ang kanyang ama, laging pagod galing trabaho, ngunit may ngiti sa labi. Ang mga kwento nito tungkol sa kumpanya, ang pagmamalaki nito sa kanyang trabaho. Ngunit, pagpapatuloy ni Silvania, ang tono ay nagbago, naging puno ng huwad na awa. Nang mamatay ang aking tiyuhin at ipasa ang pamamahala sa nag-iisa niyang tagapagmana, tumingin siya ng diretso kay Bughaw. Nagbago ang lahat. Kasunungalingan yan. Sigaw ni Bughaw. Ang boses ay umalingaw-ngaw sa maliit na tindahan. Tala. Huwag kang maniwala sa kanya. Ngunit hindi na nakikinig si Tala. Ang kanyang atensyon ay nasa envelope na hawak ni Silvania. Mula rito, inilabas ni Silvania ang isang dokumento, isang termination paper. Dahil sa mga bagong polisiya at cost-cutting measures na ipinatupad ni Bughaw, maraming matatandang empleyado ang tinanggal. Sabi ni Silvania, inilalapit ang papel kay Tala. Kasama na doon ang tatay mo. Walang konsiderasyon, walang awa. Pagkatapos ng 20 taon ng serbisyo, itinapon na lang siyang parang basura. Nanginginig na tiningnan ni Tala ang papel. Nakita niya ang pangalan ng kanyang ama. At sa ibaba, sa ibabaw ng linyang approved by, ay isang pamilyar na pirma. Ang pirma ng CEO. Ang pirma ni Bughaw Elizalde. Hindi, bulong ni Tala. Hindi totoo yan. Ang mga alaala ay muling sumalakay sa kanya. Ngunit ngayon, mas malinaw at mas masakit. Naalala niya ang araw na umuwi ang kanyang ama na tulala. Dala ang isang maliit na kahon ng kanyang mga gamit. Naalala niya ang mga gabing hindi ito makatulog. Ang paghahanap ng trabaho na laging nauuwi sa kabiguan dahil sa kanyang edad. Naalala niya ang unti-unting paghina ng katawan nito, ang sakit na lumamon sa kanya na ayon sa doktor ay pinalala ng matinding stress at depresyon. At naalala niya ang huling hininga nito sa isang banig. Dahil hindi nila kayang magbayad ng ospital, lahat ng iyon, lahat ng sakit, lahat ng paghihirap. At ngayon, ang dahilan ng lahat ng iyon ay nasa harap niya. Nagpapanggap na isang pulubi, tumatanggap ng kanyang awa. Tala, makinig ka sa akin. Pakiusap ni Bughaw, lumalapit sa kanya. Peke ang papel na yan, isang paninira. Bata pa ako noon, wala akong kinalaman sa desisyong yon. Si Silvania, siya ang may galit sa pamilya natin. Ako pa ngayon? Tumawa si Silvania. Napakagaling mong maghugas ng kamay, pinsan. Kitang-kita na ang ebidensya. Itatanggi mo pa? Tumingin si Tala kay Bughaw. Ang lalaking kanina lang ay tinitingnan niya ng may paghanga, ay isa na ngayong halimaw. Ang bawat salita nito ay parang kasinungalingan. Ang bawat pakiusap ay parang insulto. Niloko siya. Ginamit siya. Pinaglaruan ang kanyang kabaitan habang itinatago ang katotohanan ito ang may kagagawan ng pinakamalaking trahedya sa buhay niya. Bakit? Tanong ni Tala. Ang boses ay isang mahinang kaluskos, puno ng sakit na hindi kayang ilarawan. Bakit ka nagpanggap? Para pagtawanan ako? Para paglaruan ng isang kaawa-awang babae na nagbebenta ng tinapay? Hindi, Tala. Hindi. Desperadong sabi ni Bughaw. Ginawa ko to dahil hindi na niya natapos ang sasabihin. Paano niya ipapaliwanag ang lahat? Na tumakas siya mula sa sarili niyang pamilya, na naghahanap siya ng kabutihan, lahat ng iyon ay magmumukhang isang malaking palusot sa harap ng katotohanang ibinigay ni Silvania. Dahan-dahang umatras si Tala, papalayo kay Bughaw. Bawat hakbang paatras ay parang 1 milyang distansya na namamagitan sa kanila. Ang kaninang pagkalito sa kanyang mga mata
ay napalitan na. Una ay takot, pagkatapos ay pagkasuklam, at sa huli, isang nag-aapoy na galit. Huwag, huwag kang lalapit sa akin, sabi niya. Ang boses ay naging matigas, isang nangiting tagumpay ang sumilay sa mga labi ni Silvania. Natapos na ang kanyang trabaho, ngunit ang huling eksena ang pinakamasakit para kay Bughaw. Sa huling pagkakataon, lumapit siya kay Tala, iniabot ang kanyang kamay. Tala, maniwala ka sa akin, pakiusap. Ang sagot ni Tala ay hindi salita. Sound effect. Isang malutong at malakas na sampal. Ang palad ni Tala ay buong lakas na tumama sa pisngi ni Bughaw. Ang tunog ay umalingaw-ngaw sa buong tindahan, mas malakas pa sa kulog. Nananatiling nakataas ang kamay ni Tala sa ere, nanginginig. Ang mga luha ay sunod-sunod nang bumuhos mula sa kanyang mga mata, mga luha ng galit, ng sakit, ng pagtataksil. Tinitigan niya si Bughaw, ang mga mata ay puno ng apoy. Mamamatay tao! Sigaw niya, ang boses ay basag at puno ng lahat ng sakit na kinimkim niya sa loob ng maraming taon. Umalis ka dito! Umalis ka! Ang huling salita ay isang sigaw na tila bumiyak sa kaluluwa ni Bughaw. Ang babaeng naging kanyang bituin ay siya na ngayong humahatol sa kanya patungo sa impyerno. Ano ang mas masakit kaysa sa katotohanan? Siguro, ang katotohanang pinaniwalaan mo. Ang sandaling ang lahat ng maganda ay biglang maging isang kasuklam-suklam na kasinungalingan. Para kay Tala, ang sampal na binitiwan niya ay hindi lang para sa pisngi ni Bughaw. Iyon ay para sa sarili niya. Isang sampal para sa kanyang katangahan. Isang sampal para sa kanyang pagiging bulag. The scene picks up immediately after the slap. Ang pisngi ni Bughaw ay namumula. Ngunit hindi ang sakit ng sampal ang kanyang ininda, kundi ang sakit na nakikita niya sa mga mata ni Tala. Ang mga matang dati puno ng awa at pag-aalala ay isa na ngayong dagat ng puot. Tala! Bulong niya. Ang boses ay halos hindi na lumabas. Huwag mong banggitin ang pangalan ko. Sigaw ni Tala. Humahakbang paatras na para bang si Bughaw ay isang salot. Lahat pala ay isang malaking kasinungalingan. Ang pagpapanggap mo, ang pananahimik mo. Kinagigiliwan mo siguro habang pinapanood mo akong parang tanga na nag-aalala sa'yo. Ano? Habang binibigyan kita ng tinapay na halos hindi ko na kayang bilhin. Sa isang sulok, si Silvania ay nakatayo. Pinapanood ang eksena na may ngiting tagumpay. Ang kanyang plano ay gumagana ng perpekto. Pinsan, sabi ni Silvania sa isang tonong nag-aalala kunwari. Siguro'y dapat na tayong umalis. Hayaan na muna natin siyang mag-isip. Ngunit hindi gumalaw si Bughaw. Ang kanyang mga mata ay nakapako pa rin kay Tala. Sa kabila ng galit nito, kailangan niyang subukan. Kahit isang huling pagkakataon. Mula sa kanyang bulsa, dinukot niya ang isang bagay na palihim niyang itinago sa loob ng ilang linggo, ang kanyang checkbook. Mabilis siyang pumunit ng isang piraso at nagsulat. Hindi niya alam kung anong halaga ang isusulat. 1,000,000? 10,000,000? Walang halaga ang kayang bumili ng kapatawaran, ngunit kailangan niyang gawin ang isang bagay. Tala, heto, sabi niya. Iniaabot ang tseke. Patawarin mo ako. Hindi nito mabubura ang nakaraan, pero para sa nanay mo, para sa panaderya, para sa lahat ng paghihirap. Ang ginawa ni Bughaw ay isang pagkakamali. Isang malaking pagkakamali. Sa halip na makatulong, ang tseke ay naging gasolina sa apoy ng galit ni Tala. Para sa kanya, iyon ang sukdulang insulto. Pagkatapos ng lahat ng panloloko, susubukan siyang bilhin ng pera. Ang parehong pera na naging dahilan ng pagkasira ng kanyang pamilya. Sound effect. Tunog ng pinupunit na papel. Marahas at mabilis. Kinuha ni Tala ang tseke mula sa kamay ni Bughaw.
Hindi niya ito tiningnan. Sa halip sa harap mismo ng mga mata nito, pinunit niya ito. Muli at muli. Hanggang sa maging maliliit na piraso na lamang ito. Pagkatapos, ibinato niya ang mga piraso sa mukha ni Bughaw. "Iyan ba ang tingin mo sa akin?" Sabi niya. Ang boses ay kalmado na ngayon, ngunit isang nakakatakot na kalamidad. "Isang babaeng mabibili ng pera? Kunin mo ang pera mo, Mr. Elizalde. Isaksak mo sa lalamunan mo. Hindi ko kailangan ng kahit isang kusing mula sa isang mamamatay tao." Ang bawat salita ay isang punyal. Ang Mr. Elizalde ay isang pader na itinayo niya sa pagitan nila. Ang mamamatay tao ay ang hatol na habambuhay na dadalhin ni Bughaw. Wala nang masabi si Bughaw. Tapos na ang lahat. Tinalo siya ng kasinungalingan. Tinalo siya ng nakaraan. Tumalikod siya. Bawat hakbang palayo kay Tala ay parang paghakbang sa bubog. Narinig niya ang mahinang tawag ni Silvania. "Bughaw, halika na." Sumunod siya. Naglakad siya papalabas ng panaderya. Papalayo sa nag-iisang lugar kung saan naramdaman niyang ligtas siya. Papalayo sa nag-iisang tao na nagparamdam sa kanya na posible pang magtiwala. Nang makalabas sila, ang gabi ay tila mas madilim. Ang hangin ay tila mas malamig. Sumakay siya sa kotse at habang dahan-dahan itong umuusad, tiningnan niya ang panaderya sa huling pagkakataon. Nakita niya ang anino ni Tala sa loob, nakatayo, hindi gumagalaw. Pagkatapos, ang ilaw sa bintana ay naglaho. Sound effect. Ang tunog ng makina ng kotse ay papalayo hanggang sa tuluyang maglaho. Ang natira na lang ay ang tunog ng hangin at ang nakabibinging katahimikan sa loob ng panaderya. Sa loob, nang masiguro niyang wala na ang kotse, doon palang bumigay ang mga tuhod ni Tala. Napaluhod siya sa sahig, ngunit hindi siya umiyak, wala pang luha. Ang nararamdaman niya ay hindi lang sakit. Ito ay isang pagkamanhid. Isang pakiramdam na dinayakan ng buong sansinukob. Tumingin siya sa paligid. Sa mesang pinagmasahan nila ng harina. Sa sulok kung saan niya ito unang pinakain ng lugaw. Sa sahig kung saan isinulat nito ang salitang salamat. Ang lahat ng alaala na kanina lang ay nagbibigay sa kanya ng kilig at pag-asa ay isa na ngayong mapait na lason. Bigla, isang galit na hindi niya pa naramdaman sa buong buhay niya ang bumalot sa kanya. Tumayo siya. Sound effect, tunog ng pagbasag ng mga bagay, isang plato, isang baso. Pagkatapos ay ang malakas na pagbagsak ng isang upuan. Sinimulan niyang magwala. Itinapon niya ang mga platong nakapatong sa mesa. Ibinagsak niya ang upuan, hinagis niya ang isang garapon ng asukal sa pader, at kumalat ang puting pulbos na parang abo ng kanyang mga pangarap. Sigaw niya, isang sigaw na nagmula sa kaibuturan ng kanyang kaluluwa. Isang sigaw ng sakit, galit, at pagkabigo. Nang mapagod, napasandal siya sa pader at dahan-dahang napaupo sa sahig, sa gitna ng basag na bubog at nagkalat na harina. Doon, sa wakas, bumuhos ang kanyang mga luha. Umiyak siya ng umiyak, hindi lang para sa panlolokong naranasan, kundi para sa kanyang ama, para sa kanyang ina, para sa lahat ng hirap na pinagdaanan nila. Umiyak siya para sa katangahan niyang magmahal ng isang anino. Tumingala siya at nakita ang maliit na karatulang kahoy na ginawa ng kanyang ama. Panaderya Pag-asa. Isang mapait na tawa ang kumawala sa kanyang mga labi, kasabay ng kanyang mga luha. Pag-asa? Bulong niya sa sarili. Anong pag-asa? Wala nang natira. Sa gitna ng kanyang pag-iyak at sa kagustuhang ayusin ang nagulong tindahan, sinimulan niyang pulutin ang mga nabasag na gamit.
Sa ilalim ng isang nabuwal na aparador, may nakita siyang isang bagay na matagal na niyang hindi nakikita. Isang maliit na baul na gawa sa kahoy. Ang baul ng kanyang ama. Ang lalagyan ng mga pinakaimportanteng bagay nito. Kinuha niya ito. Niyakap. At sa gitna ng pagguho ng kanyang pag-asa, hindi niya alam na ang hawak niya pala ay ang susi sa katotohanan. Sa pinakamadilim na gabi, minsan, ang kailangan lang natin ay isang munting kislap ng liwanag. Sa sandali ng pagguho ng mundo ni Tala, ang liwanag na yon ay hindi nagmula sa isang bituin sa kalangitan, kundi mula sa isang baul na puno ng mga alaala ng nakaraan. Isang nakaraang iba sa kwentong isinalaysay sa kanya. The scene begins with Ala sitting on the floor amidst the mess of her bakery, clutching the small wooden chest. Ilang oras na ang lumipas mula nang umalis ang itim na kotse. Ang galit na kanina parang bulkang sumasabog sa dibdib ni Tala ay napalitan na ng isang nakabibinging katahimikan. Ang natira na lang ay ang hapdi sa kanyang mga mata at ang bigat sa kanyang puso. Nakatitig siya sa maliit na baul na nasa kanyang mga kamay. Maalikabok na ito at medyo may kalumaan na. Ngunit alam niyang iningatan ito ng husto ng kanyang ama. Ito ang kanyang treasure chest, sabi nito noon. Dito niya itinatago ang mga bagay na mahalaga sa kanya. Hindi ito binubuksan ni Tala mula nang yumaw ang kanyang ama dahil natatakot siyang harapin ang sakit ng pangungulila. Ngunit ngayon, wala nang masasakit pa sa nalaman niya. Sound effect, tunog ng isang lumang kandado na dahan-dahang binubuksan, may kasamang mahinang kalansing. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang binubuksan ang maliit na kandado. Sa loob, ang unang tumambad sa kanya ay ang amoy ng lumang papel at isang pamilyar na pabango, ang pabango ng kanyang ama. Nakita niya ang ilang luma nilang litrato, ang kanyang unang medalya sa eskwela at isang luma at kupas na leather-bound notebook. Ang talaarawan. Ang talaarawan ng kanyang ama. Dahan-dahan niya itong kinuha. Ang bawat pahina ay sulat kamay ng kanyang ama, malinis at organisado. Sinimulan niyang basahin ang mga huling isinulat nito, ang mga araw, bago ang kanyang pagkatanggal sa trabaho. Sound effect. Mahinang paglipat ng mga pahina. A gentle, nostalgic voiceover of the father begins, as if reading from the diary. Ama. Voiceover. October 12. Nag-aalala ako. Mula nang pumanaw si Mr. Elizalde Sr., parang nag-iba na ang ihip ng hangin dito sa kumpanya. Ang bagong CEO, si Sir Bughaw ay bata pa at tila matalino, ngunit bihira namin siyang makita. Ang mas madalas na nagpapatakbo ay ang kanyang pinsan, si Mega Silvazania. May kakaiba sa kanya. Ang mga ngiti niya ay hindi umaabot sa kanyang mga mata. Napahinto si Tala. Silvania. Ang pangalang binanggit ni Nilo, ni Bughaw, habang nilalagnat. Nagpatuloy siya sa pagbabasa. Ama. Voiceover. October 18. May mga usap-usapan sa opisina. May mga nawawalang pondo raw sa isang departamento na hawak ng isang manager na malapit kay Mrs. Silvania. Ngunit ang balita ay mabilis na iwinaksi. Tila may nagtatakip. Ang aking boss, si Mr. Reyes, ay pinayuhan akong manahimik na lang daw para hindi mapag-initan. Kinabahan si Tala. Ang kwento ay tila naiiba sa narinig niya kanina. Nagpatuloy siya. Ama, voice over. October 25. Pinatawag ako ni Mr. Reyes. May ipinapapirma siya sa aking mga dokumento. Mga liquidation report. Tiningnan kong mabuti. May mga numero na hindi nagtutugma. Sinabi ko sa kanya na hindi ko ito maaaring pirmahan. Nagalit siya. Sinabi niyang utos daw ito mula sa itaas. Hindi ako pumayag. Ang integridad, ang pinakamahalagang turo sa akin ni Mr. Elizalde Sr. Isang malamig na kaba ang gumapang sa likod ni Tala.
Naaalala niya ang gabing iyon. Umuwi ang kanyang ama, nabalisa at hindi makatulog, at binasa niya ang huling entry. Ang araw bago ito umuwi na dala ang kahon ng mga gamit. Ama, voiceover. November 5, ito na nga ang sinasabi ko. Ipinatawag ako sa HR. May kaso raw ng gross negligence at falsification of documents laban sa akin. Ang mga dokumentong hindi ko pinirmahan ay may pirma ko na ngayon. Isang pekeng pirma. Sinubukan kong magpaliwanag. Hinanap ko si Sir Bughaw, ngunit sinabi nilang nasa business trip daw sa ibang bansa. Ang tanging humarap sa akin ay si Mr. Silvania. Nakangiti siya habang ibinibigay sa akin ang termination letter. Isang nangiting tagumpay. Alam kong ginipit nila ako. May mas malaki silang pinagtatakpan at ako ang ginawa nilang sakripisyo. Paano ko ito sasabihin sa aking mag-ina? Paano na ang pangarap ko para kay Tala? Pagkatapos ng huling salita, blanko na ang mga sumunod na pahina. Binitawan ni Tala ang tala-arawan na para siyang napaso. Ang kanyang paghinga ay mabilis at mababaw. Pekeng pirma. Si Silvania ang humarap sa kanya. Si Bughaw ay wala sa bansa. Ang mga kataga ay paulit-ulit na umikot sa kanyang isipan. Ang kwento ni Silvania kanina ay perpekto, simple, madaling paniwalaan. Ngunit ang kwento sa tala-arawan ng kanyang ama, ito ay komplikado, puno ng detalye, at higit sa lahat, puno ng sakit ng isang taong nag-frame up. Ang galit na kanina'y nararamdaman niya para kay Bughaw ay hindi naglaho, ngunit nahaluan ito ngayon ng isang bagong emosyon. Pagdududa sa lahat ng sinabi ni Silvania. Posible kayang nagsinungaling siya? Posible kayang si Bughaw ay biktima rin? Ngunit bakit siya nagpanggap na pulubi? Bakit siya nanahimik? Ang mga tanong ay bumuhos sa kanyang isip. Nalilito siya. Ang puso niya ay nahahati. Ang isang parte ay sumisigaw ng pagtataksil dahil sa panloloko ni Bughaw. Ngunit ang isang parte, isang maliit at nanginginig na parte, ay nagsasabing kailangan niyang malaman ang buong katotohanan. Hindi na para kay Bughaw, hindi na para sa namumuong pagtingin niya dito, kundi para sa kanyang ama, para sa hustisya, para malinis ang pangalan ni Ricardo Marasigan. Tumayo si Tala mula sa sahig. Ang kanyang mga mata ay namamaga pa rin, ngunit ang kawalan ng pag-asa ay napalitan ng isang bagong determinasyon. Kinuha niya ang tala-arawan at mahigpit itong hinawakan sa kanyang dibdib. Tumingin siya sa labas ng bintana, sa madilim na kalsada kung saan nawala ang itim na kotse. Kailangan kong malaman ang totoo. Bulong niya sa hangin. Ang desisyon ay nabuo na sa kanyang puso. Bukas, haharapin niya ang mundo ng mga Elizalde. Hahanapin niya ang katotohanan, kahit ano pa ang sakit na dala nito. Sa isang digmaan ng katotohanan at kasinungalingan, ang pinakamalakas na sandata ay ang katapangan. Ang katapangang harapin ang nakaraan at ang katapangang ipaglaban ang nararapat. Sa araw na yon, sina Tala at Bughaw, bagamat magkahiwalay, ay kapwa-armado ng iisang sandata, handang harapin ang iisang kalaban. Scene: inside a sleek modern office, Bughaw, now dressed in a sharp, expensive suit, looks out the large window overlooking the city. He looks tired but determined. POV, Bughaw. Pagkatapos ng gabing iyon, hindi na si Bughaw Elizalde ang nagbalik sa Elizalde Tower, kundi isang bagyo. Ang lalaking nagtago sa katauhan ni Nilo ay naglaho na. Ang natira ay ang CEO, na gutom sa katotohanan at uhaw sa hustisya. Hindi siya natulog. Ginamit niya ang buong magdamag at ang buong kapangyarihan niya para halungkatin ang nakaraan. Nagpatawag siya ng mga private investigator. Inutusan ang kanyang mga pinagkakatiwalaang tauhan na buksan muli ang mga file mula 10 taon na ang nakalipas. Ang kaso ni Ricardo Marasigan. At tulad ng inaasahan, ang lahat ng ebidensya ay itinago, sinira
o binago. Ngunit may isang sinulid na hindi naputol. Ang pangalan ni Mr. Reyes, ang dating manager na direktang may kinalaman sa kaso, na nag-retire at naninirahan na sa probinsya. Sound effect. Tunog ng isang helicopter na papalapag. Hindi siya nag-aksaya ng panahon. Sakay ng kanyang private helicopter, nilipad niya ang distansya ng 3 oras sa loob lamang ng 45 minutos. Hinarap niya si Mr. Reyes. Sa una ay matigas ito. Ngunit sa harap ng kapangyarihan at determinasyon ni Bughaw at sa pangakong poprotektahan ang kanyang pamilya, bumigay din ito. Inamin nito ang lahat. Na si Sylvania ang nag-utos sa kanya, na ginamit nila ang pagkawala ni Bughaw noon para isagawa ang kanilang mga plano, na si Ricardo Marasigan ay isang biktima para pagtakpan ang kanilang pagnanakaw. Hawak na ni Bughaw ang katotohanan, ngunit hindi ito sapat. Kailangan itong marinig ni Tala at kailangan itong pagbayaran ni Sylvania. Seen the lobby of Elizalde Tower. Tala, wearing a simple but clean dress, looks small and out of place amidst the grandeur. She holds her father's diary tightly. POV, Tala. Ang Elizalde Tower ay parang isang halimaw na gawa sa salamin at bakal, nakakalula, nakakatakot. Bawat taong dumaraan ay nakatingin sa kanya, mga tinging mapanuri para sa isang simpleng babae na tila naligaw ng landas. Ngunit hindi siya nagpatinag. Mahigpit niyang hinawakan ang talaarawan ng kanyang ama. Ito ang kanyang lakas. "Miss, anong kailangan nila?" Tanong ng gwardiya sa lobby. Bahagyang nakataas ang kilay. "Gusto kong makausap si Mr. Bughaw Elizalde," sabi ni Tala. Pilit pinatatatag ang kanyang boses. Tumawa ng bahagya ang gwardiya. "Miss, kailangan niyo ng appointment para dyan. At may mahalagang board meeting siya ngayon. Importante ito," giit ni Tala. Tungkol ito kay Ricardo Marasigan. Sa pagkarinig ng pangalan, bahagyang natigilan ng gwardiya, ngunit umiling pa rin ito. "Pasensya na, miss. Hindi talaga pwede." Nagsisimula ng manghina ang loob ni Tala. Paano na? Hanggang dito na lang ba? Ngunit bago pa siya makatalikod, isang pamilyar na boses ang narinig niya mula sa kanyang likuran. "Papasukin niyo siya." Napalingon si Tala. Nakatayo doon si Bughaw. Hindi na siya sinilo. Nakasuot siya ng isang mamahaling suit, ang buhok ay maayos, na naka-view model, at ang kanyang tindig ay puno ng kapangyarihan. Ngunit ang mga mata niya ay pareho pa rin. Puno ng sakit, puno ng pagsisisi, at ngayon, puno ng determinasyon. Nagkatinginan sila. Isang mahabang sandali ng katahimikan sa gitna ng abalang labi. Walang galit sa mga mata ni Tala. Tanging isang nagtatanong na tingin. At walang pagmamakaawa sa mga mata ni Bughaw. Tanging isang pangunawa. "Sumama ka sa akin," sabi lang ni Bughaw. Scene inside the large, intimidating boardroom. Sylvania is at the head of the table, confidently presenting. The other board members look impressed. The door suddenly bursts open. POV, both. At dahil sa mga proyeksyong ito, malinaw na ang aking pamumuno ang magdadala sa kumpanya sa mas mataas na antas. Sound effect. Malakas na pagbukas ng pinto ng boardroom. Natigil si Sylvania sa pagsasalita. Lahat ng miyembro ng board ay napalingon. Pumasok si Bughaw at sa likod niya, ang taong hindi nila inaasahang makita sa lugar na yon, si Tala. "Bughaw! Anong kabastusan ito?" Galit na sabi ni Sylvania. Ang kanyang pagkukunwari ay biglang naglaho. "May meeting kami." "Tamang-tama," sagot ni Bughaw. Ang boses ay malamig at matalim. "Dahil ang pag-uusapan natin ngayon ay tungkol sa integridad, isang bagay na wala ka, Sylvania." Naglakad siya papunta sa harap at kasunod niya si Tala. "Mga Ginoo, ipinapakilala ko sa inyo si Tala Marasigan, ang anak ng taong sinira ng kumpanyang ito. 10 taon na ang nakalipas."
Nagsimulang magbulungan ang mga board members. Si Sylvania ay namutla. Ano na namang drama ito, Bughaw? Ito ang drama na sinimulan mo, sabi ni Bughaw. Pagkatapos ay lumingon siya sa pinto. At ito ang tatapos. Mula sa pinto, pumasok ang dalawang security personnel at sa gitna nila ay isang matandang lalaki na nanginginig sa takot. Si Mr. Reyes. Mr. Reyes? Sabi ni Sylvania. Ang boses ay nagulat. Handa na siyang sabihin ang lahat, sabi ni Bughaw. Ang tungkol sa pagnanakaw ninyo ng pondo at kung paano ninyo ipinasa ang kasalanan kay Ricardo Marasigan. Nagsimulang magsalita si Mr. Reyes. Ang boses ay nanginginig ngunit malinaw. Ikwinento niya ang lahat. Ang bawat detalye ng paninira na ginawa nila. Habang nagsasalita si Mr. Reyes, dahan-dahang lumapit si Tala kay Sylvania. Inilapag sa mesa ang talaarawan ng kanyang ama. Ito ang mga salita ng tatay ko, sabi ni Tala. Ang boses ay matatag. Ang katotohanang sinubukan mong ibaon. Mga kasinungalingan, sigaw ni Sylvania tumatayo. Ang kanyang muka ay puno ng galit at pagkagipit. Gawa-gawa niyo lang ang lahat ng yan. Walang makakapaniwala sa isang pulubi at isang duwag na matanda. Siguro nga, sabi ni Bughaw. Pero baka maniwala sila dito. Ikinonekta niya ang isang flash drive sa malaking screen sa boardroom. Lumabas dito ang isang recording. Ang pag-uusap nila ni Mr. Reyes kanina. Isang malinaw na confession. Sa pagkakataong yon, alam na ni Sylvania na tapos na ang laro. Ang kanyang mukha ay nag-iba. Ang pagiging sopistikada ay nawala. Napalitan ng purong galit ng isang hayop na nasukol. Oo, ako nga ang gumawa. Sigaw niya. Ang boses ay nakakalat. Dahil nararapat lang sa akin ang kumpanyang ito, hindi sa'yo, na isang sentimental na hangal. At ang tatay niya, isang langgam lang siya na natapakan sa aking daraanan. Sa pag-amin na yon, isang katahimikan ang bumalot sa buong silid. Pagkatapos ay ang tunog ng pagbubukas muli ng pinto. Mga pulis. Sound effect. Tunog ng posas na isinasara. Habang isinusubo ng mga pulis ang posas sa mga kamay ni Sylvania, ang kanyang mga mata ay nakatitig pa rin kay Bughaw, puno ng walang katapusang puot. Dinala na siya palabas, sumisigaw at nagwawala. Nang tumahimik na ang lahat, naiwan sina Bughaw at Tala sa gitna ng malaking boardroom. Ang mga miyembro ng board ay isa-isang umalis. Iniwan sila sa kanilang sariling mundo. Tapos na ang digmaan. Nailantad na ang katotohanan. Ngunit ang sugat ay naroon pa rin. Humarap sila sa isa't isa. Walang ngiti, walang yakap. Tanging ang bigat ng nakaraan at ang isang hindi tiyak na hinaharap. Sabi nila, ang hustisya ay hindi nagbabalik ng buhay, ngunit nagbibigay ito ng kapayapaan. At sa kapayapaan, maaaring magsimulang maghilom ang mga sugat. Para kina Tala at Bughaw, ang pagbagsak ni Sylvania ay hindi ang katapusan, kundi ang simula ng isang mas mahirap na paglalakbay, ang paglalakbay pabalik sa isa't isa. Scene: a small, solemn gathering at a memorial park. The name Ricardo Marasigan is newly engraved on a clean, respectable headstone. Makalipas ang isang linggo, sa halip na mag-alok ng pera, isang bagay na mas mahalaga ang ibinigay ni Bughaw. Nag-organisa siya ng isang maliit ngunit marangal na seremonya. Isang public apology mula sa Elizalde Corporation na inilathala sa lahat ng pangunahing pahayagan na nililinis ang pangalan ni Ricardo Marasigan at ibinabalik ang kanyang dignidad. At sa araw na yon, sa harap ng bagong lapida ng kanyang ama, kasama ang kanyang ina na ngayon ay may sapat ng pondo para sa pinakamahusay na pagpapagamot, tumayo si Bughaw Elizalde sa tabi ni Tala, hindi bilang isang CEO, kundi bilang isang tao. Ginang Marasigan, sabi ni Bughaw, nakayuko sa ina ni Tala. Sa ngalan ng aking pamilya, humihingi po ako ng kapatawaran sa lahat ng sakit
na naidulot namin sa inyo. Ang ina ni Tala, isang babaeng may mabuting puso, ay hinawakan ng kamay ni Bughaw. Iho, ang nakaraan ay nakaraan na. Ang mahalaga ay ang ngayon, at nagpapasalamat ako sa pagbibigay mo ng katarungan para sa aking asawa. Nang makaalis na ang iilang bisita, naiwan sina Tala at Bughaw. Salamat Bughaw, sabi ni Tala. Ang unang pagkakataon na sinabi niya ang pangalan nito nang walang galit. Para dito, para sa tatay ko. Wala itong katumbas sa lahat ng ginawa mo para sa akin, Tala, sagot ni Bughaw. Ibinigay mo sa akin ang isang bagay na hindi kayang bilhin ng pera. Ipinakita mo sa akin na posible palang magtiwala. Isang mahabang katahimikan ang namagitan sa kanila. Ang hangin ay presko at ang araw ay mainit. Ang panloloko mo, masakit pa rin, pag-amin ni Tala. Hindi ko alam kung paano kita titingnan ngayon. Naiintindihan ko, sabi ni Bughaw. Isang malungkot na ngiti ang gumuhit sa kanyang labi. Hindi ako hihingi ng kapatawaran para doon. Ang hihilingin ko lang ay isang pagkakataon. Isang pagkakataon para ipakita sa'yo kung sino talaga ako. Hindi si Nilo na pulubi. Hindi si Bughaw na CEO, kundi si Bughaw lang. Scene change. Weeks later. The Panaderia Pag-asa is undergoing renovation. It looks brighter and cleaner. Bughaw, wearing simple clothes, jeans and a plain t-shirt, is awkwardly trying to knead dough. Tala is beside him, teaching him, a small smile on her face. Hindi na muling nag-alok ng tseke si Bughaw. Sa halip, ang kanyang oras at presensya ang ibinigay niya. Tuwing hapon, pagkatapos ng kanyang trabaho sa Elizalde Tower, dumidiretso siya sa Baryo Mahinahon, hindi para magbigay ng utos, kundi para tumulong. Sound effect. Gentle laughter from Tala. The sound of dough being slapped on a table. Hindi ganyan, sabi ni Tala. Tumatawa habang pinapanood ang magulong pagmamasa ni Bughaw. Masyadong matigas ang mga kamay mo. Kailangan may puso. Kinuha ni Tala ang mga kamay ni Bughaw at inilagay sa ibabaw ng masa. Gaya ng dati, isang kuryente ang dumaloy sa pagitan nila. Ngunit ngayon, wala nang pagpapanggap. Wala nang takot. Ang sabi mo, ang tunay na yaman ay nasa puso. Bulong ni Bughaw, nakatingin sa kanilang mga kamay. Siguro, kailangan kong matutunan kung paano gamitin ang puso ko ulit. Siguro nga, sagot ni Tala. Hindi inaalis ang kanyang mga kamay. Unti-unti ang mga pader sa pagitan nila ay gumuho. Nakita ni Tala ang tunay na Bughaw, isang lalaking nasaktan, nalungkot, ngunit may gininto ang puso. At nakita naman ni Bughaw ang tunay na Tala, isang babaeng hindi lang mabait, kundi matapang, matatag, at may kakayahang magpatawad. Nagtayo si Bughaw ng isang foundation sa pangalan ni Ricardo Marasigan na nagbibigay ng scholarship sa mahihirap ngunit matatalinong estudyante at tulong sa mga pamilyang biktima ng inhustisya sa korporasyon. Ang Panaderia Pag-asa ay muling nagbukas, mas maganda at mas malaki. Ngunit ang pinakamahalagang pagbabago ay hindi nakikita sa labas. Final scene in front of the newly renovated Panaderia Pag-asa. A long line of homeless people are being given bread and hot soup. Tala and Bughaw are serving them side by side. Ang huling eksena ay halos katulad ng simula. Isang babae at isang lalaki nagbibigay ng tinapay. Ngunit ngayon, magkatabi na sila. Isang matandang pulubi ang lumapit kay Bughaw. Salamat, boss, sabi nito. Ngumiti si Bughaw. Walang anuman po. Naranasan ko na rin pong maging katulad ninyo. Nang matapos silang mamigay, tumayo sila sa harap ng panaderya. Pinapanood ang paglubog ng araw. Magkahawak ang kanilang mga kamay. Masaya ka ba? Tanong ni Bughaw. Tumingin si Tala sa kanya.
Ang mga mata ay kumikinang, hindi dahil sa luha ng sakit, kundi sa luha ng kaligayahan. Oo, dahil sa wakas, nahanap ko na ang tunay na yaman. At ano yon? Tanong ni Bughaw. Ito, sagot ni Tala. Hinigipitan ng hawak sa kamay niya. Ang magkaroon ng isang pusong puno ng pag-asa at isang taong handang ibahagi ang pag-asang yon sa'yo. Hinalikan ni Bughaw ang noo ni Tala, isang halik na puno ng pasasalamat, respeto, at isang pag-ibig na sinubok ng kasinungalingan ngunit pinatatag ng katotohanan. Sa itaas, sa papalubog na araw, isang bituin ang unang lumitaw sa kalangitan, kumikislap na para bang sumasang-ayon. At dito po nagtatapos ang kwento ni Tala at Bughaw mula sa kaibuturan ng aking puso. Maraming pong salamat. Salamat sa inyong paglalakbay kasama namin. Mula sa unang piraso ng pandesal na inialay ni Tala hanggang sa huling paghaharap na naglantad sa lahat ng katotohanan. Ang pagsulat sa kwento ni Tala at Bughaw ay isa ring emosyonal na paglalakbay para sa akin. May mga pagkakataong nadala ako sa kanilang kalungkutan, kinilig sa kanilang mga simpleng sandali sa bubungan, at higit sa lahat, natuto sa kanilang ipinakitang katatagan. Nais kong iwan sa inyo ang isang munting paalala mula sa kanilang kwento, na ang tunay na yaman ay hindi kailanman masusukat sa anumang halaga ng pera, kundi sa kabutihan ng isang pusong handang magmahal at magpatawad nang walang anumang pag-aalinlangan. Ito ay isang kwento tungkol sa pag-asang hindi namamatay at sa pag-ibig na kayang makita ang liwanag sa isang tao kahit pa ang buong mundo ay anino lamang ang nakikita. Ngayon, nais ko namang marinig ang inyong tinig. Ano ang inyong naramdaman sa paglalakbay na ito? Aling bahagi ng kwento ni Tala at Bughaw ang pinakatumatak sa inyong puso? Ang inyong mga saloobin ay napakahalaga at siyang nagbibigay buhay sa bawat kwentong ating pinagsasaluhan. Hanggang sa muli nating pagkikita sa susunod na kwento. Naway baunin ninyo ang aral at pagmamahal mula kina Tala at Bughaw. Maraming salamat po at pagpalain kayong lahat.